Magandang hapon sa ating mga kasamahan dyan. Andito na naman tayo sa kabilang farm site ko na kakahabas lang nung mga nakaraang linggo. Ito po sinusunog na natin. Malinis na yung damo. Gawang dati kasi bago to hinabas napakasukal po tong lugar na to. Ayan po. So ngayon pupunta tayo sa pinaka tuktok. Dito pa lang kasi tayo sa paanan kibali mismo ng area ko. So ayan, pupunta tayo sa tuktok. Ayan na. Ayan po lakas na ng apoy. Papuntang tuktok na yan. Yung mga medyo maliliit pa natin ng nyog yan ay maapektuhan yan. Pero yan ay makaka-recover lang din yan. So ayan, pataas tayo. Ito dito hindi pa masyadong patay yung dahon. Ito ito po pinahabas natin. Yung plano ko taniman dito ng saging. Saging na sabas saka yung saging na tundan saka lakatan. Maganda ngayon ang market ng saging. Tapos intercrop natin ng luya. So yung nakikita nyo sa isang video ko na may mga yung luya doon na tinatanim ko, pagka harvest yun lahat ay transfer ko dito. Kasi bali roll up lang yung luya ko doon. Hindi muna natin ibibenta, paparamihin muna natin. So tamang-tama sa area na to. Nakaba yung lupa. Yan tayo paakyat sa tuktok. Dito lang tayo dadaan medyo sa tagiliran gawang pag dyan tayo sa gitna baka abutin tayo ng apoy. So ayan, gagawin dito pagkatapos yan masunog yung mga yan, itatabi yung mga kahoy na hindi nasunog. Next week tataniman ko ng saging ko dito. Ayan, nakikita yung buong area nito. Dito tayo sa kabila daan. Ito po naka-located at Barangay Tigbaw. Sakop na ng Barangay Tigbaw na to. Katabi ng barangay namin sa Oticon. Ayan yung masipag nating farm manager Ayan si Danilo Isnaldo. Papapanood natin to sa asawa niya. Shout out dyan kay kay Ma'am Josephine. Ayan, dito na tayo sa pinakatuktok. Nakikita nyo po, ayan yung buong yan. Sako pa yan. Pag dito tayo sa side na to, ayan makikita nyo. Alis nakikita na rin natin dun sa baba.
tanaw rin dito yung Sugod Bay. So ngayon, kita nyo, medyo maulap ngayon. Kaya mas magandang sinunog natin ngayon para pag nabasa na naman yung mga tuyong damo hindi na naman kaagad sumindi yan. Ano, ito, kita nyo, meron tayong ano dito, bamboo tree. Yan, may pagpupunan tayo ng pangsahig o kaya pangdingding ng kubo. Yung buong area na yan. Masyado masukal to, lahat yung hindi pa nahabas to. Kita nyo, daming kahoy. Kaya nung paghabas dito talagang masyadong mabusisi. Hindi na mo pwede dire-diretso ka lang maghabas yan. Saka sa gantong site pag kayo ay naghabas talagang dapat maingat kayo. Dahil sa gantong masyadong masukal biglang merong mga bubuyog dito nangagat. Alam niyo yung honeybee, meron kasi yun dito. Pagka yan hindi nyo na malayan merong nakatira dyan banda, ay talagang yayariin kayo. Napakasakit po niyan mga gat. Yan, ito yung buong site. Buti hindi pa nakaabot dito yung apoy. Ito. Matatanaw natin yung sa baba. Dito na tayo sa pinaka-tuktok ng area natin. Yan yung mga lubing yan, yung mga niyog na yan. Yan ay mga tanim ko pa yan. Ito mga 5 taon na to mula nung pagkatanim. Yung next video ko dito, makikita nyo na marami na nakatanim dito na saging. Diyan sa katapat na bundok na yan, nakikita nyo. Yung sa tapat dyan, meron din yung area dyan sa kabila. Malaki-laki yun dyan sa tapat. Yan po ay halos 1 hektarya. Itong dito mga 6,000 square meter lang tong area na ito. Pero kahit paano, pagka may sipag lang at syaga sa mga gantong klaseng area pwede natin gawing productive to. Gaya ng niyog na yan. Pag nataniman natin ng saging to, palagay na lang natin sa isang linggo makakapag-harvest ka ng 5 puno ng saging na yan hindi bababa sa 1,500 yung kikitain mo yan. Kasi ang labanan ngayon sa bilihan ng saging per kilo yan. So ayan po. Ayan dapat kasi ngayon nasa area ko na ngayon ng gulayan. Sinadya ko lang talagang pumunta dito ngayon. Pinapunta ko muna yung mga tauhan ko dito. Pinalipat ko muna dito. Kung maulap na naman, baka biglang umulan na naman to. Kano ayan, mukhang uulan yung tsura nyan. Ayan, nakikita nyo sa tapat, ang lakas na ng apoy. Ito, pag nataniman na to ng luya dito,
Siguro maganda rin naman ang tubo niyan, gawang mataba pa yung lupa. Saka a-applyan din natin ng abono yan. Itong mga kinukunan natin ng video sa susunod makikita nyo na productive tong area na to. Kaya gagawin natin example sa mga kasamahan natin dyan. Maraming mga bakanting area na masukal na, tas hindi nila kinultivate. Sayang naman pagdating sa tatanim sa bukirin kikita ka rin. Yun nga lang mamumuhunan ka rin sa una. Siyempre yung pagpapahabas, pangalawa yung pagpapatanim. Pero pag yan ay productive na, yan ay tuloy-tuloy na. Ayun po. Kagandahan sa area na to, kahit medyo upland area kasi ito kagandahan nga lang dyan banda sa baba mayroong kalsada na dyan, mayroon ng bago lang ginawan dito ng farm to market road. Hanggang yan sa dulo yan, doon sa tuktok. Makikita nyo masyado ng mausok. So ayan po, hanggang sa susunod na video vlog ko na naman pagka maganda na yung tubo ng mga pananim natin dito. So ayan, once again God bless and good day.